So ayan po guys, naiayos na po natin itong unang kama ng talong. Again, tingnan mas malinis silang tignan at mas maayos. At ayan po, naglabasa na po ang mga bunga ng talong natin. So, ganitong para mas madali po tayo maglilinis dyan at mas madali po tayo makakadaan sa pagitan nila. So, again, tapos na tayo dito. So, itong dalawang sunod naman ang kailangan nating ayusin. So, naubusan na ako ng mga ganitong kawayan. Punta muna ako sa baba, mangunguha ko. And after natin makapanguha ng mga kawayan or pantolos, ito naman po susundan natin. And once na magawa na natin dito, sa dalawang to, yung style na to, doon naman natin sila tatabasan. Kasi again, once na ganito na silang kaluwang or kaluwag, mas madali natin padaanan ng grass cutter. Unlike dito, sa labat, ayan. So una, mababangga ko sila. May tendency na pwede silang mabali pag nabangga ko. Dahil again, may mga bunga po yan at mabibigat po yung mga branches nila. At yung iba naman nakayuko na kasi again, nung isang araw, lumakas po ng sobra, pati hangin, kaya ang dami po sa kanila nakabagsak. So kahit may tolo sila na isa, dahil malalaki na po sila, naghapayan na po yung mga branches nila. Actually, ganito talaga ang gagawin ko dyan. Umpisa pa lang, kaso sa dami ng nangyari, again, napabayaan ko yung mga halaman ko dito, kahit yan o yung sitaw. So now, okay na po ulit tayo. Kaya ito, pinipilit nating maayos agad ang mga halaman natin. So kaya pa naman po yan. Kaya nga lang, again, dahil nga mag-isa lang tayo, hindi po ganun kadali ang magtrabaho dito sa farm. Dahil kung manual labor lang ang ginagawa natin, tulad sa pagdadamo, by the time na matapos ka doon, yun na umpisa mo, alam ba, nag-umpisa ka doon. So by the time na makarating ka sa dulo, lalo na kung tulad ngayon na rainy season, doon, nag-umpisa na naman or matataas na naman po. So again, hindi lang po dito yung ginagawa natin, meron din po tayo doon sa labas. Yung actually, yung isang 200 square meters sa bundok, hindi pa natin na aayos. Natabasan lang natin dati, hindi pa ulit tayo nakakabalik doon sa taas. So again, ito later on gagawin pa natin.
Okay guys, so kung makikita niyo po, ang ginagawa ko po dito ay nilalagyan ko po ng support ang puno natin ng talong. Tulad na nasabi ko kanina, last 2 days and kahapon, grabe po ang lakas ng ulan dito. And may kasama pang yelo at ang lakas ng hangin. So, ang dami dito sa mga talong ko ang nagtumbahan po at nabali yung mga puno. Dapat po kasi antes sa mano, naihanda ko na to yung mga support nila para habang lumalaki sila, tatali na lang. Ganoon po actually ang pag-aalaga ng talong dito sa Japan. Ilalagyan talaga nila ng support yung mga puno para habang lumalaki o tumataas yung puno ng talong, tinatali lang po nila ng tinatali sa support para hindi po mababali ang mga sanga niya. Kaya nga lang, tulad na nasabi ko, ang dami po nangyari. Kaya hindi ko po naasikaso ang mga halaman ko dito, napabayaan ko. So, now, naitali ko na yung naka-brace niya. Ngayon naman, tatali natin yung mga branches ng talong dito sa kawayan na inilagay natin. So, halos lahat ng makikita nyo o mapapanood nyo na nagtatanim ng talong dito sa Japan, karamihan, hindi po, although hindi lahat ganito po naglalagay po sila ng brace. Kasi ganoon din naman nakikita nila sa mga nagtatanim po dito ng mga Hapon. So, ina-adapt lang po nila. And actually, tinuturo din naman to. Dito po kasi yung mga Hapon medyo maselan po sa pamimili ng kinakain nila na gulay. So tulad sa talong, pag ito po kasi halimbawa, itong talong na to, halimbawa lang itong dahon na to ay ganyan nakatabi sa kanya. So kapag lumalakas ang hangin, magagasgas po yan kasi gagalaw yan at magkakaroon ng gasgas tong balat ng talong. Actually ito meron na pala dito. So minsan yung mga Hapon ayaw pong bibili ng ganyan. Ang gusto nila yung mga makikintab, makikinis at magaganda po yung balat. So para maiwasan yan, kung ano man yung mga nasa paligid niya na maaaring makakos ng gas-gas kapag humangin ng malakas, lilinisin po natin yon. Ito, isa pang magandang example to. Ito, maliit pa lang. Pero nakapatong po dito sa isang sanga ng dahon. So, ang gagawin natin, tanggalin natin to para yun, bumaba siya. So, that way, habang lumalaki siya, may iwasan na magasgas po siya. And ang pagtatanim nga pala dito ng talong guys, so yung seedling nyo, once na may tanim nyo, mga isang dangkal, doon nyo palang siya hayaan na mag-split. So lahat ng lumalabas dito sa sides niya o yung side shoots niya, tatanggalin nyo po yon. Then, hayaan nyo lang po ulit humaba. Then, hayaan nyo ulit mag-split. So, dito, ito na yung pangalawang split niya. Tapos, mapapansin nyo dito, tsaka dito, meron na agad lumabas na side shoots. So, tatanggalin din natin yan. Mas malinis silang tingnan.
Ito doble. So dito naman kahit medyo malapit pa, hayaan ko itong isa na to. Tanggalin ko ito sa ibabaw kasi may bulaklak na or may bulaklak na. So dito naman, ito ang hayaan ko. And ayan, so kapag napitas na natin itong naging bunga nito, pwede ko nang alisin to at hayaan ko mag-split na dito sa may taas. So trimming po tayo dito. Ayan, pinabuwasan natin yung mga dahon. Hindi naman kasi natin kailangan ng masyadong maraming dahon sa puno natin ng talong, guys. Bawas lang tayo at yung mga again side shoots na lumalabas na hindi kailangan, lilinisin natin yon para continuous po sila sa pagtaas. At yung mga ganito na nilalabas na bunga ng talong, pag mayroon side shoots na lumabas dito, instead na doon sa talong mapunta yung nutrients, dito po sa side shoots mapupunta yung nutrients. Maaagawan niya po yung bunga po natin ng talong, kaya inaalis natin yan, nililinis natin. So again, tinatalian lang natin yung mga branches para just in case na magkaroon ulit ng malakas na hangin, hindi na po sila mababali basta-basta. So dito nga pala sa garden natin, mga ginagamit natin halos puro libre. Itong pangtolos natin or support sa mga puno, libre lang po yan. Galing po sa paligid lang po natin dito sa may mga kawayanan. Tapos, again, itong mga titrim natin, pwede natin itambak to, gagawin compost, and in time, magagamit po natin bilang pataba po sa mga halaman natin. Ihahalo lang natin sa lupa natin yan. So, pag nag-compost kayo, in a year or two, yung mga tinambak nyo, magagamit nyo na po yan, guys. Okay, so okay na tayo dito. Now, linis lang ulit ako. Itong katabi. Then, ulitin lang po natin yung process. Medyo matagal lang kasi, again, mano-mano. And, kaya po ganyan katataas yung mga damo na po dito. For the past 2 weeks, continuous po ang ulan. So, hindi po tayo makapunta dito. Hindi tayo nakakagawa. Pumunta man tayo. Hindi natin pwedeng bunutan sila kasi nga mababasa naman tayo. Kagagaling lang sa trabaho, magkakasakit pa tayo niyan. So, no choice po, ayan. Pinabayaan natin and now, ngayon po natin sila aayusin ulit at aalagaan. So, para nga pala sa mga first time lang dyan na makakapanood ng vlog ko, andito po tayo guys sa Japan. Itong ginagamit po natin na farm, sa kaibigan ko po itong hapon. Binili niya and ako po ang namamahala for now. So, ang usapan dito, kapag nakakuha na ako ng lisensya ng magsasaka or farmer dito sa Japan, uhulugan ko po to sa kanya, bibilihin ko po.
Dito po kasi sa Japan, para po sa kaalaman ng karamihan dyan, na hindi nakakaalam na tulad sa atin na kapag may pera ka at gusto mong bumili ng sakahan o lupang sakahan, pangsaka, ay madali lang po. Bibiliin nyo lang, babayaran nyo, tapos na. Dito po sa Japan, hindi po ganun ang kalakaran dito. Sabi ko na po to sa ilang vlogs ko, pero ulitin ko po para sa mga first time pa lang na makakapanood ng video ko. So, again, nandito tayo sa Japan and nagtatry tayo na mag-farming po dito. So, hindi po ito actually ang main source ng income ko or main na trabaho ko. Ito po ay naglakas lang po ako ng loob na gawin itong farming. Although nag-garden po ako sa bahay ever since na makarating ako sa Japan. Pero hindi yung sa scale na pangmaramihan na talaga at pambenta. Although nagbebenta ako guys. Yung mga na-harvest ko na gulay sa garden ko sa bahay, ibinebenta po namin yon. Pero again, ito po, maramihan na po to. Pero as of now, ang ginagawa ko, trial and error pa lang. Dahil nga, yung lupa dito, matagal po kasi itong nabakante. So, maganda siyang tingnan, yung lupa. Kaya nga lang, sa nakita ko po at nalaman ko after ko maka-harvest ng mga patatas at ito nga po yung mga iba nating gulay na although nilagyan ko sila ng animal manure bago ko mag-umpisa magtanim, kinulang pa rin guys. Although namumunga sila, ayan, malalaki po sila, pero makikita nyo sa mga bunga nila or nilaman ng mga patatas na kulang po sa nutrients ang lupa. Paano ko nasabi yon? So yung mga patatas ko, although may malalaki, pero mas marami sa kanila maliliit. Kakulangan po sa nutrients yun, kaya ganun. Yung sa mga pipino naman, yes, although matataas sa mga pipino ko, pero mga maliliit pa yung mga bunga, lumiliko na. Kulang po sa nutrients yun. Mga kamatis ko, same variety ng tinatanim ko dati sa bahay, sa garden ko doon. Pero, mas malalaki yung lumalabas doon sa, or lumabas doon sa garden ko sa bahay. Dito maraming mga maliliit. Pero nahahabol ko pa naman. So, again, bago ko nag-start ng magtanim dito sa bago nating garden, nilagyan ko na po sila ng pataba. Pero, again, kinulang pa rin. So, nung napansin ko na kinukulang sila sa nutrients, nagdagdag ako sa palibot ng mga tinanim natin, nilagyan ko na po sila ng pataba at animal manure. So, yun, medyo nahabol-habol pa natin. Yung mga kamatis ko, gumaganda na po ulit. Yung mga okra, unti-unti na silang gumaganda. Itong talong, ayan, nakakabawi na po yung mga talong. Nung una, halos nanilaw na yung mga dahon ng mga yan. So, yung sa sitaw ko naman, again, dyan mahaba na pero wala pa rin akong pagapangan. Hindi ko pa rin naayos. So, today, hindi na natin magagawa yon dahil actually, hapon na po guys. So, bukas, umaga balik na naman ulit ako dito. Nandito nga pala ako, 7 AM pa lang today. Nag-start na po akong gawa dito. Pagtabas na ako, nakapanguha na ako ng ito, yung mga tolos or support dito sa talong, doon sa may kawainan. Kaninang umaga po, pagdating ko, ito po ang inasikaso ko. Yung matagal nga lang kasi nga again,
habang ginagawa ko sila ng ito, ng tolos o nilalagyan ko ng suporta, same time nagdadamo rin po ako sa paligid ng mga halaman. Kaya yan, medyo matagal po ang proseso. And dyan na po halos naubos ang maghapon natin. So ito, tatapusin ko lang to. Yung sunod na row, bukas na po yan, hindi na po kakayanin, hapon na. So nasa na ba tayo? Again, yung lupa pala na to, again, ulitin ko para malaman nyo po na hindi po sa akin ang property na to. Kaibigan ko pong hapon ang bumili nito. Again, in time, kapag nagka-lisensya na ako or nakakuha na ako ng lisensya to be a farmer, doon ko pa lang po ito uumpisa na lugan. So, katulad ng sinabi ko kanina na naudlot, dito po sa Japan, kung nagbabalak po kayo na bumili ng lupa na sakahan, hindi po ganun kadali. So, kahit may pera kayo, pero wala kayong lisensya bilang magsasaka, hindi po kayo pwedeng bumili ng lupa. Again, kahit may pera po kayo, hindi po kayo pagbebentahan. Meron pong ibang tao dyan pagbebentahan kayo, pero delikado po yun, guys. Dahil just in case ano man mangyari, hindi may lilipat sa pangalan nyo yung lupa. Dahil nga bawal benta ng agricultural land sa isang regular na tao na walang lisensya or hindi magsasaka. Kahit marunong ka magtanim, pero kung wala kang lisensya to be a farmer or as a farmer, bawal po kayong bumili ng lupa dito sa Japan. So, nasa process po tayo ng hindi pa actually application. Itong lupa po kasi or itong property, tulad na sabi ko kanina, matagal po itong naabandonado. So, kailangan munang buhayin natin ang record nitong lupa na ginagamit. So, naglabas or nagfile na po kami ng record sa Department of Agriculture dito sa Japan, yung sa Nogyo ang tawag po dito sa Japan. So again, nag-file na po kami ng report na itong lupa ay nabili na po ng kaibigan kong hapon, and uumpisahan po namin gamitin. So tataniman, and mag-aantay lang po kami ng ilang taon hanggang sa ma-recognize na yung magkaroon na kami ng record tong lupa na ginagamit. Then hopefully makakita pa kami ng additional na lupa, kasi kahit magkaroon kami ng record na ginagamit namin itong lupa, hindi pa rin ganun kadali na mag-apply ng lisensya to be a farmer dito. Dahil para makapag-apply ka ng lisensya bilang Nogyo or farmer dito sa Japan, kailangan mo merong at least 1,500 square meters na sinasaka. Gotang ang tawag dito. Dapat meron kang gotang na sinasaka. So itong property natin dito is 900 square meters. Ang problema, 300 tong garden na to, tabi ng bahay, 300 yung dating palayan, and 300 naman yung may bahay or may nakatayong bahay. So ang problema doon, yung 300 na may bahay, hindi po kasali yun doon sa bilang ng gagamitin sa agriculture. So kulang pa tayo ng 900 square meters. So santang pa ang kailangan or tatlong pilapel. So meron mga bakanting lupa dyan sa tabi natin. Kaya nga lang, kailangan muna naming pakita na gumagana na tong property na to. Then tatanungin namin kung pwede naming
rentahan yung lupa nila, or kung maisipan nila, ibebenta, mas maganda. Pero again, hanggat wala kaming nagagamit na 1,500 square meters na lote, hindi po kami makakapag-apply ng lisensya, or ako, ng lisensya to be a farmer. Hindi ako makakakuha ng lisensya na yon, and hindi ko pwedeng hulugan tong lupa na to, dahil kahit bayaran ko siya, halimbawa lang may pera ako or makapag-loan ako sa bangko and bayaran ko man tong lupa na to, hindi rin po siya mailalagay sa pangalan ko. So yun ang sitwasyon po natin dito sa property. Marami po kasi pag nakikita yung farm ko or tong farm, inakala po agad nila na sa akin na po ito. Hindi pa po guys. So mahabang proseso po yon. Again, kahit magsumikap tayo dito, kung hindi naman tayo makakakuha ng lisensya bilang isang magsasaka dito sa Japan, hindi po magiging sa atin tong property na ito. So for now, again, trial and error tayo. Nag-aaralan natin kung ano ang mga pwede nating itanim dito sa lupa na ito at gaganda. So kung ano man yung magiging maganda sa lupa na ito na itanim, yun po ang gagawin natin na maramihan pong itatanim. So for the meanwhile, ang nasa isipan ko na itatanim is actually patatas and sibuyas. Bakit? Kasi ilang beses na ako actually nagtanim ng mga patatas at sibuyas, kaya ko. And maganda naging resulta. Plus, sa patatas at sibuyas, hindi pa ganun kalaki ang puhunan na kakailanganin ko. Unlike dito sa talong, ito actually ang talong maganda tong gawing negosyo dito sa Japan. Ang laki po kita dito guys. Pero, ang laki din pong puhunan. Which is, hindi ko kaya. Actually, kinumenta ko yung magagastos ko doon sa labas na garden o yung property doon sa kabila. Nasa 36 lapad mahigit. Sa seedlings pa lang yun guys. So, napakabigat. And ang talong, actually, maselan in a way na kailangan may tao palagi. Ganito, pag lumalaki na sila, kailangan may nagdadamo palagi, may nagtitrim ng mga dahon, bulaklak, kailangan bawasan yung mga yan. And hindi natin kakayanin yan dahil nag-uumpisa pa lang tayo. So umpisa pa lang, kung pinagpatuloy ko yun sa talong or gagawin ko talong, mababaon ako agad sa utang guys. Now pa lang baon na ako, pero yung talong pag inumpisa natin lalo ako mababaon. Kaya para hindi ako masyado mahirapan, dahil lang nga again, ang ginagamit ko lang dito yung mga kinikita ko sa trabaho ko, after kong bayaran yung mga expenses sa bahay at yung mga kailangang gastusan, kung ano man ang matira doon, ginagamit ko dito. So lagi ako actually sagad sa pera ngayon. Kaya nag-decide ako na iba muna ang uumpisan kong itanim dito. Once na gumagana na talaga at nakabawi-bawi na ako, doon ako magtatry na magtanim ng talong. Dahil nga again guys, maganda po ang kita sa talong. Ang dami na actually dito mga Pilipino na nagre-rent ng mga property at nagtatanim ng talong dito. Yun po ang ginagawa nilang
negosyo. Malaki po kita. Kaya nainganyo din akong mag-concentrate actually, or hindi pa naman actually mag-concentrate, mag-try sa farming. Kasi nga, again, medyo mahirap kasi sa trabaho ko, delikado, and hindi na po tayo bumabata. Ang ibig ko pong sabihin doon ay, hindi naman po tayo palagi na malakas ang pangangatawan natin. So, dahil nga nakakaedad na rin naman tayo, nag-iisip ako na if ever man na hindi ko na kayanin yung trabaho ko, gusto ko meron akong fallback or kasunod na pwede kong gawin na pagkakitaan ko. And ito ang naisipan ko, yung farming or gardening. Dahil nga palagi naman tayo nagtatanim ng mga gulay doon sa garden natin sa bahay. And actually nakakapagbenta naman po tayo, may kita naman sa pag-garden or pag-tinda ng gulay, lalo ng mga sayote, kamatis, talong, sitaw, ampalaya. Pero naman kita guys, so nag-decide ako na mag-try ng malawakan. Actually last year, meron akong nahiram na property na ginamit ko nahiram ko ng May. Kaso by August, hindi ko na actually masyadong pinaliwanag yung nangyari doon. Binawi sa akin yung garden. So, para hindi na lang humaba yung usapan, hinayaan ko na lang. Pero actually malaki po ang nawala sa akin doon dahil yung malaking perang ginastos ko para lang mapaganda yung lupa, linis, nag-invest ako doon, nilagyan ko ng mga pataba para magamit yung garden. Kaso hindi ko po nabawi yun. Karamihan ng mga halaman ko ay hindi ko pa po na-harvest. Although may na-harvest akong mga gulay tulad ng ampalaya, sitaw, may talong ba ako doon? Mais. Hindi ko sure kung may nakapagtanim ako ng talong doon or not. Oh well. May mga luya ko, turmeric, gabe, beans, pakwan, melon, kalabasa, kasaba, yakon, baba, kamote. Kasi marami akong tinanim doon guys. Wala pa po sa kalahati ang na-harvest ko doon kasi nga hindi pa oras para i-harvest yung mga iba nung binawi sa akin. So hinayaan ko na lang yun doon. May papaya pa pala tayo doon. Dami kong tanim na papaya doon, mga okra. So yun, hinayaan ko na lang guys. So sila na lang nakinabang doon. So yun, after that, nang nangyari yun, doon nakita ng kaibigan ko tong property na to. Kasi nagpapahanap ako ng property na pwede naming or pwede kong hiramin or upahan para makapagtanim ako ng maraming. Dahil nga dati kinukuha lang yung mga tinatanim ko sa bahay. So yun, again, sabi ng kaibigan ko, kesa magrenta ka, bakit di ka nalang bumili? So sabi ko, hindi ko kayang bumili, wala pa akong pera pambili. Kaya siya naman nag-open na, sige, ako na lang bibili, then hulugan mo na lang sa akin. Kaya po, napunta tayo sa property na to. So again, hindi pa rin po sa akin ang property na to, kahit ganun po ang usapan. So, mahabang proseso, matagal ang proseso pagkuha ng lisensya, ng pagiging magsasaka dito sa Japan, hindi po ganun kadali. Kaya, nasa 5 to 8 years ang iniisip namin or ang tingin namin bago kami makakuha ng lisensya. Again, kahit nag-uumpisa na kami dito at may record na, nakapagpasa na kami ng record na ginagamit na namin yung lupa, nagtatanim kami dito, hindi pa rin sapat yun para mag-apply kami ng lisensya ng Nogyo or farmer. Dahil nga, kulang pa rin na kami ng at least 900 square meters para makonsider yung application namin. So for the meanwhile, again, trial and error muna ako dito. Nagtatanim ako ng kung ano-ano, sari-sari mga halaman para malaman kung ano ang magiging mas maganda dito sa klase ng lupa dito kasi nasa bundok po tayo. Kung makikita nyo naman po sa likuran ko.
And iba po ang lupa dito sa lupa ko doon sa bahay, sa garden ko doon. Dito mabato. So, kahit tambakan natin ang tambakan yon, kahit maipareho natin yung klase ng lupa doon sa lupa ko sa bahay, isa pa natin kailangan i-consider yung klima. Dahil ako nasa bayan ako, so mainit doon. Dito, mas mabilis lumamig and maiksi ang oras ng init. Kaya medyo yung kailangan din nating i-consider. So, again now, ang dami kong tinatry dito. And so far, magandang dito. Pwede pa rin ang patatas. Kaya nga lang kailangan ko pa siyang tambakan ng additional na pataba, animal manure. Kaya nga after ng mga halaman dito, magamit natin, magtatambak ako ng 4 na truck. So, 8 tonelada yon dahil 2 tonelada ang laman ng isang truck. Tatambakan natin, imimix natin, then lalagyan natin ng gamot, pampatay ng langgam, saka mga uod dahil may uod sa lupa. So kung mass production ang isipin natin, mas practical ang magtanim ako ng patatas at sibuyas. Ang kamatis, yes, maganda rin ang kamatis ko, ayan gumaganda na. Kaya nga lang yung market, hindi ko kayang or wala akong alam na pwede kong pagbagsakan ng maramihan ng leg sa patatas at sibuyas. Once na ma-harvest mo ang patatas, pwede mo ibagsak ng bulto. So yun ang target natin, na wala na akong iisipin pa na may kailangan nandito yung 2 tray, dito yung 2 tray, o hahatiin po sila. Hindi. Pag-harvest, baksak na lang natin sa nogyo, then sila na ang bahala doon. Antayin ko na lang na bayaran nila ako. Sibuyas, ganun din, pero ang sibuyas naman, after ma-harvest, meron siyang 1 month na waiting period na kailangan mo na isabit para matuyo yung balat and matuyo yung mga dahon bago pwedeng i-dispose. Hindi pwede siyang basta pagka-harvest mo, i-dispose mo agad. Hindi. Pag pinagtambak-tambak mo yun o pinagpatong-patong mo sa kahon, mabubulok lang po sila. So, hindi pwede. So, yung natanim ko sa bahay na sibuyas, inabot po ng 1 month bago totally na dry, and now ang gaganda po nila at ang lalaki po ng na-harvest ko sibuyas sa bahay. So, again, most practical na itanim ko dito sa property or sa garden natin is patatas. Less maintenance, na hindi kailangan bantayan palagi. Once na may tanim nyo, mag-aantay na lang kayo ng 3 months bago ma-harvest. Once in a while, kailangan nyo lang damuhan, yun lang. Ang sibuyas, ganun din. After nyo itanim, lagyan ng pataba. Once in a while, dadamuhan nyo, and additional na pataba para mas lumaki sila. Then, after ma-harvest, 1 month waiting period para ma-dry. Then, i-dispose nyo. Again, bultuhan ang iniisip ko na pag-dispose ng mga maaani natin dito para hindi na po tayo maabala pa na kung ano-ano intindihan natin kung saan dadalhin, sinong susunod, kailangan bang palitan ng panibagong products pag naubos na yung una natin dinala. Hindi. Bulto, bagsak na lang ng bagsak or pasa na lang ng pasa ang gagawin natin. So sa kamatis, hindi natin pwedeng gawin yon kasi mas mabilis ang pagkasira ng mga kamatis. So medyo maselan. Unlike kung merong mababagsakan ng mga grocery, okay lang yung kukunin nila ng butuan, pero walang gumagawa nun. Kailangan maraming grocery kang babagsakan. So which is wala na akong oras. Dahil nga again, may iba pa tayong trabaho. Bell peppers, gaganda po kahit maliliit pa lang ang bell peppers ko guys. Ang dami ng bunga. So sile, hindi pa natin alam. Kasi first step pa rin natin magtatry ng sile. And maliliit pa yung mga punla ko. Talong, yes, kayang-kaya ang talong dito. Sitaw, hindi pa natin alam. Kaya nga lang, hindi tayo pwede mag-concentrate ng sitaw dahil ang customers ko sa sitaw is mga Pilipino lang. Ang kailangan natin, yung pati yung Japanese market makuha natin. Kaya yun guys, yun na po ang update ngayon sa garden natin and yung kung ano ang nangyayari po sa property para po sa mga baguhan dyan na nakapasyal dito sa channel natin. So again, nandito po tayo sa Japan and nasa bundok po ang garden natin. So,
Hindi ko na masyado pahabain to guys. Kung nagustuhan niyo po sana ang video na to, pakilike niyo naman po sana. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po sa channel ko. Laking tulong po yun sa akin. Ingat po tayo lahat palagi guys.